taimtim nating pagnilayan ang bagong daan ng krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, babalikan namin ngayon sa aming mga puso at isipan ang iyong mapagpakasakit na paglalakbay patungo sa Kalbaryo upang ganapin ang pagliligtas mo sa amin. Susundan namin ang iyong mga yapak habang tinatahak namin ang daan tungo sa aming Kalbaryo. Tulungan mo kaming aminin ng buong pagsisisi ang aming mga kasalanan upang lalo naming makilala ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Unang estasyon, ang huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, itinalaga mo ang pamamaraan kung paano ka namin aalalahanin. Ito ang buod ng iyong buong buhay, ang kaganapan ng iyong pangangaral at paggawa ng himala, ang simbolo ng pagkakaloob mo ng buong buhay sa amin. Maraming salamat. Tulungan mo kaming pahalagahan ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa pagsisimba at pakikiisa sa buong sambahayan ng Diyos. Amen. Ikalawang estasyon, ang pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Sa halamanan ng Getsemani, nagpatira pa at nanalangin si Jesus. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Manalangin tayo. Panginoon, oras na upang tuparin mo ang pagliligtas sa amin. Nakakatakot at nakapanghihina ng loob ang haharapin mong paghihirap. Subalit matibay ang iyong tugon. Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Tunay na napakalalim ng iyong pagtitiwala sa Ama. Tulungan mo kaming magkaroon ng gayon ding pagtitiwala sa iyo, upang sa kabila ng mga hirap at suliranin, ay maging matatag kami sa pagsunod sa kalooban mo. Amen. Ikatlong estasyon, si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Kaya nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko?
Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." At pinalayan niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Manalangin tayo. Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan, datapwat wala kang kasalanan. Nagsinungaling sila upang ipahamak ka, subalit hindi ka man lamang kumibo. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami sa halimbawa ng iyong kababaang loob. Matutunawa kaming magsabi ng totoo. Iwasan nawa namin ang panlilinlang at paninira ng kapwa. Tanggapin nawa namin na ang lahat ng tao ay iyong kalarawan at dapat naming igalang at mahalin. Amen. Ika-4 na estasyon, ang paghahampas kay Jesus at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran. At matapos kutyain, inilabas nila si Jesus upang ipako sa krus. Manalangin tayo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming ulit ka naming ipinagpapalit sa iba at nag-aalinlangan kami sa pagsunod sa iyo. Nag-aalala kaming mapahamak ang aming hanap buhay o karangalan sa harap ng tao dahil sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Matutuhan nawa naming tumalikod sa layaw ng katawan, nang sa gayon ay maging tunay mo kaming alagad. Amen. Ika-5 estasyon, pinasa ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay niligtas mo ang daigdig. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. At lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi, Dako ng Bungo. Sa wikang Hebreo, Golgota. Manalangin tayo. Panginoon, tinanggap mo ang mabigat na krus. Isa kami sa nagpatong ng krus sa iyong balikat. Sa iyong katawang mortal, ginapi mo ang kasalanan at ang puwersa ng kasamaan upang kami ay maligtas. Pagpapatawad ang iyong alay, kapalit ng aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong tinugon sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon. Amen. Ika-6 na estasyon, ang pagkadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Dahil sa matinding paghihirap na naranasan na niya
Si Jesus ay nadapa sa ilalim ng bigat ng krus. Manalangin tayo. Panginoon, labis kang nasaktan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina sa dami ng dugong dumanak mula sa iyong ulong sinugatan ng koronang tinik. At dahil naman sa bigat ng krus na iyong pinapasan, ikaw ay napahandusay. Subalit agad kang bumangon. Sa tulong mo, Panginoon, babangon din kaming muli mula sa isang buhay na walang patutunguhan tungo sa isang buhay na ayon sa kalooban mo. Amen. Ikapitong estasyon. Tinulungan si Jesus ni Simon Cireneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Pagkalabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, malayo pa ang bundok ng Kalbaryo, ngunit walang nagkusang tumulong sa iyo. Kinailangan pang pilitin ang isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutong tumayo at manindigan para sa iyo. Pawiin mo ang aming takot na masangkot, ang pag-aatubiling dumamay, ang pangingiming magbigay, kung walang katiyakang magagantihan. Amen. Ikawalong estasyon. Si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Sinusundan na si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Manalangin tayo. Tumangis ang mga babaeng taga-Jerusalem dahil sa malaking awa kay Jesus. Hindi nila naunawaang higit na dapat tangisan ang kanilang sarili at kanilang mga anak, sapagkat ang kamatayan ni Jesus ay paghukom sa kasalanan. Kami rin, Panginoon, ay dapat tumangis, sapagkat kami ay makasalanan. Habang sinusundan ka namin sa daan ng krus, ipaubaya mo sa amin ang pagkakataong lumuha ng buong pagsisisi sa aming mga kasalanan. Amen. Ikasyam na estasyon. Si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Nang maipako na si Jesus sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit matapos magsapalaran.
Manalangin tayo. Panginoon, hinubaran ka ng iyong mga kaaway, hindi lamang ng damit, kundi pati na ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kaming hubarin ang ugaling mapagkunwari at pagnanasang mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng iyong aral upang makapag-alay rin kami ng buhay, alang-alang sa kapwa. Amen. Ikasampung istasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Manalangin tayo. Panginoon, isang malaking paghamak ang ipako ka sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya at paglibak. Subalit hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka. Sa halip, tiningnan mo sila ng iyong tinging puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Tulad ng magnanakaw na pinagpala mo dahil nakilala niya ang kanyang abang kalagayan bilang makasalanan, nagsisisi rin kami sa pagdudulot ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at mata mo ang lugar na inilaan mo sa amin sa paraiso. Amen. Ikalabing isang istasyon, ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, hindi ba't mabigat sa iyong loob ang makitang nagdadalamhati ang iyong ina dahil sa sinapit mo? Gayunman, nais niyang makiramay sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang makatatagal kung nakikitang pinahihirapan ng iba ang kanyang anak? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, ipinagkatiwala mo siya sa minamahal mong alagad. Mapalad ang iyong alagad sapagkat naging tagapagmana siya ng iyong pinakamahalagang yaman sa lupa. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ibinigay mo rin sa amin ang iyong ina upang maging ina namin. Tinatanggap namin siya ng buong puso. Amen. Ikalabindalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo,
sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kahit nang nakabayubay ka sa krus, hindi sa sarili mong paghihirap nakatuon ang iyong isip. Bagkus, ang inalala mo ay ang mga taong nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong, "Ama ko, patawarin mo po sila." Ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng dalisay na pagmamahal. Kailangan namin ng iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkakasala sa amin. Amen. 13 istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hiram na sabsaban at ngayon natapos din ito sa isang hiram na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama. Naganap na ang pagliligtas sa sanlibutan. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili mong buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang iyong mga aral at ang naging buhay mo sa lupa. Amen. 14 na istasyon. Si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay iniligtas mo ang daigdig. Pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya.
Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagkalipas ng 3 malulungkot na araw, pinuno mo kami ng kagalakan sa iyong pagkabuhay na mag-uli. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na nalupig mo ang kasalanan at nasupil mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami mawalan ng pag-asa habang pinapasan namin ang aming mumunting krus. Naway mapatotohanan namin sa pamamagitan ng aming salita at gawa na ikaw ay buhay at nagahari sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Amen. Salamat, O Panginoon, sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ipinakita mong pagmamahal sa aming lahat. At gabayan mo kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.